Magandang araw pong muli sa ating lahat mga kababayan. Narito na naman pong muli tayo upang sumagot po ng pahapiyaw. Dito na naman po sa pahayag na nagpapakilalang ito na siya daw po is 7 Days Adventist. Nakilala po sila sa tawag ng mga Sabadista. Pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan, ay gusto ko po munang iparinig sa inyo ang ginawang pagbablog nitong mag-asawang itong Sabadista. Opo. At itong ginawa na lang itong pagbablog para po sa aking kaalaman ay isang napakagandang pag-usapan. Para po mas maganda ay gusto ko pong iparinig sa inyo ng buong buo ang katanungan nung kanyang my dear. Sa isang simpleng katanungan at napaka-basic na katanungan ito, pero hindi po niya ito nasagot ng ayon sa akmang kasagutan. Ang simpleng katanungan ay ginamitan niya ng kung anong-anong mga alibay, kung ano-anong mga black propaganda, na kung inyo po itong gagamitan ng bilis ng kaisipan at talas ng pakiramdam, mapapansin ninyo na kayo'y inililigaw lamang ng taong ito. Mas maganda po ay pakinggan natin ng buong buo ang pinag-uusapan ng mag-asawang ito. Ito po, pakinggan natin. Pwede yan. Kung tunay na iglesia ang Seventh-day Adventist, saan nababasa sa Bible ang salitang Seventh-day Adventist? Alam mo yung mga religion ngayon, lalo na yung tinatawag na mga cult religion, yan ang isa sa mga question na maririnig natin sa kanila. Lahat ng mga nagkagawan sa secret discretion at kumuha ng mga pangalan na itinawag sa mga unang alagad ni Kristo at ipinarehistro nila yan sa sect. Yan ang mga question nila. Sinasabi nila na kung tunay na iglesia ang iyong religion, saan bababasa sa Biblia ang Seventh-day Adventist? Hindi kasi nila nauunawaan yung katotohanan may kinalaman sa pangalan ng Seventh-day Adventist. Sa katotohanan si Michel, ang mga Seventh-day Adventist ang may pinaka-accurate na aral pagdating sa pangalan ng tunay na iglesia. Iglesia kasi nila kapag hindi nababasa sa Biblia ang pangalan ng iglesia, hindi ka tunay. Ibig sabihin yung pananaw nila, yung thinking nila na yung iglesia o yung pangalan ng iglesia ay mababasa sa Biblia, yun daw yung tamang pananaw para malaman mo kung tunay ang isang iglesia o hindi. Yun daw ang tamang pananaw kung tunay ang isang iglesia kung nababasa ito sa Biblia ng letra por letra, which is wrong. Kasi pag nag-aaral tayo ng Biblia, hindi dapat yung thinking ng mga mangangaral natin ang ginagamit natin, kundi kung ano yung itinuturo ng Biblia. Kasi po madalas yung itinuturo ng mga mangangaral natin, hindi yun yung sinasabi ng Biblia. Like for example, bigyan ko kayo ng idea. Alam natin mga Kristyano, pagdating sa aral, ang sinusundan natin, ang pinabakas natin, ang ating tinatalon is yung katuruan ni Kristo at ng mga apostol. Kaya i-challenge ko po kayo yung mga religion na nagkagawa ng pangalan sa Biblia. Saan po mababasa sa Biblia na itinuro ni Jesus o kahit isang apostol na sinabi niya, mayroon tayong isang opisyal na pangalan? Magandang tanong yan. Saan mababasa itinuro ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, Apostol Santiago, o kahit isa sa mga evangelista, si Lucas, si Marcos, si Juan? Sino sa kanila ang nagsabi na tayong mga Kristiyano mayroon tayong isang opisyal na pangalan? Maraming mga pangalan itinawag, pero ito ay mga descriptive name lang, mga description lamang para ilangawan ang katangian, kagaya yung mga kapatid tinawag ng mga iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, iglesia sa Corinto, iglesia ng mga panganay. Napakaraming mga pangalan itinawag sa kanila, pero wala silang sinabi na may isa diyang opisyal. Wala rin siya sinabi iglesia ng Diyos ang tunay na opisyal na pangalan. Wala rin ganong tinuro mga apostol, dahil nyo na lang sa talata. Meron pong mababasa mga iglesia ni Kristo
sa pagbabalik ni Yesu Cristo. Church na lipunan ng mga mananampalataya. Kaya pag sinabing Seventh-day Adventist Church, ito po ay nangangahulugang grupo ng mga mananampalataya ni Cristo na nangingilid ng Sabat at nag-aantay sa kanyang pagbabalik. Seventh-day Adventist Church. Ang isang katawagan po sa Seventh-day Adventist Church, yung biblical name is Remnant Church. Mababasa naman yan sa Revelation 12:17 na ang kanyang katangian ay sisisunod sa mga utos ng Diyos na sa Greek ay Entole. Ang Entole, ito po ay nangangahulugang Ten Commandments sa pagtuturo ni Jesus at ng mga apostol. Wala namang ibang church na nag-iingat ng Ten Commandments maliban sa Seventh-day Adventist Church. Ibig sabihin, tunay ang Seventh-day Adventist Church hindi dahil sa mababasa yung pangalan sa Biblia, kundi dahil yung kanyang katangian. Yan po ang mababasa sa Biblia. Ang tunay na mga alagad ni Kristo, sila po ay Sabbath keeper, sila ay nag-aantay sa pagbabalik ni Kristo, at higit sa lahat, sila ay mga mananampalataya ni Jesus na naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan, malinaw po mga kababayan. Narinig po natin ang buong buo ang pinag-uusapan ng mag-asawang Sabadistang ito. Napansin po ba ninyo na ang katanungan ng kanyang asawa, ang sabi niya, "My dear, kung totoo ka ang 7 days Adventist, saan ito mababasa sa Biblia?" Yan. Napakasimple lang po niyang katanungan na yan. Pero ano po ang ginawa nitong si Raymond Kada? Palibhasa, hindi mababasa sa Biblia ang pangalang 7 days Adventist ay kung ano-ano po ang ginawa niyang alibay. Kung ano-ano ang ginawa niyang mga kadahilanan at kung ano-ano pa ang ginawa niyang mga black propaganda para po kayo'y iligaw, papaniwalain na ang 7 days Adventist kuno ay tunay na relihiyon. Ngunit kung tatalasan po natin ang ating pakiramdam at bilis ng pag-iisip, ulitin ko, kung tatalasan natin ang ating pakiramdam at bilis ng pag-iisip, mapapansin po ninyo sa taong ito na ang lahat ng kanyang sinasabi sa haba ng kanyang pagpapaliwanag, sa totoo lang po, hindi pagpapaliwanag itong ginawa ni Mr. Raymond Kada. Ito ay pagpapalabo. Kaya po, kung kayo'y makukumbinsin nito ng taong ito, saan kaya kayo nito dadalahin? Sapagkat ang kanyang ginagawang strategy upang kayo'y lansihin, upang kayo'y iligaw ng taong ito, ito po ang tunay at walang pag-iimbot. Ito ang tunay na strategy ni Satanas sa panahon natin ngayon. Ginagamit niya ang social media upang siya maghanap buhay, kumita ng pira at pangtusto sa kanyang pamilya. Kaya mag-iingat po kayo mga kababayan, dahil naglipa na ngayon ang mga kasangkapan ni Satanas hanggang sa social media, nakarating na sila. Dahil sa isang katanungan na napakasimple at basic na katanungan ay hindi niya nasagot. Gumamit siya ng mahigit 6 na minuto upang kayo'y iligaw, aliwin, lansihin at papaniwalain sa pangalang 7 days Adventist na hindi naman po matatagpuan kailanman sa Biblia. Cover to cover, mula po Henesis hanggang Apokalipsis, wala kayong mababasang 7 days Adventist. Ano ang kanyang pagpapalusot? Una, dapat ang sagutin niya ayon tanong ng kanyang my dear, pero ano ang kanyang papaliwanag? Nagpunta siya sa SEC. Sa registration SEC. Sa Security and Exchange Commission. Ay bakit pupunta ka sa SEC? Ay ang katanungan na may napakabisig lang naman.
At di umano, sila daw anya'y nag-agawan sa pagpaparehistro sa SEC. Nag-agawan, ibig sabihin sabay-sabay silang nagpunta sa SEC. Yung lahat ng relihiyon sabay-sabay nagpunta dun sa SEC. At pagdating dun sa SEC ay nag-agawan sila ng pangalan. Nangyari ba yun, pag-aagawan na yun? Sabay-sabay bang nagparehistro ang mga relihiyon na yan na nagpapakilala sila ang tunay? At nag-agawan? Kita mo yan? Ang tanong ng asawa ay kung saan mababasa ang Seventh-day Adventist. Hindi naman tinatanong ng kanyang asawa kung nag-agawan ba o hindi. Dito pa lang, yung katusuhan na ito, pag matalas sa pakiramdam nyo, mapapansin ninyo. Ano pa? Ang kanyang mga pagpapalabo. Hindi daw nila niya naunawaan ang kinalaman sa pangalang Seventh-day Adventist. At ito daw ang may pinaka-accurate na aral pagdating sa tunay na pangalan ng iglesia. Sabi niya. Ay papaano mo nasabi niya na may pinaka-accurate na aral? Ay sa pangalan pa lang nga. Sa pangalan pa lang. Cover to cover sa Biblia, hindi matatagpuan ang Seventh-day Adventist. Paano mo nasabi? Talaga ang katusuhan mo, Raymond Cada. Iba ka. Ano pa ang sinasabi niya? Ibig sabihin na niya nila, pag hindi mababasa ang pangalan ng iyong samahan sa Biblia ay hindi tunay. Diba tama yun? Sinabi mo yun. Diyan tayo nagkakaisang diwa. Nagkakaisang layunin tayo dyan. Totoo naman talaga yun. Na pag hindi mo mababasa ang relihiyon na iyong kinaaniban, ang pangalan ay hindi matatagpuan sa Biblia, ay talagang hindi yun tunay. Diba? Palibhasa, yung relihiyon mong Seventh-day Adventist ay hindi matatagpuan sa Biblia. Pero inaari mong tunay. Diba? Ano pa? Sabi niya, kaya, dapat daw, ang pangalan ng samahan ay mababasa sa Biblia. Yan daw ang tamang pananaw para maging tunay. Dapat daw ay mababasa sa Biblia. Sabi niya, this is wrong. Nag-English pa siya. Pag daw ang iyong samahan at ang iyong relihiyon ay mababasa sa Biblia, sabi niya, this is wrong. Wow. Ibang klase ito si Raymond Cada. Kapag pala ang iyong relihiyon ay mababasa sa Biblia para sa mga Sabadista, yung pala ay this is wrong. Mali. Diba? Palibhasa yung kanyang samahan na Seventh-day Adventist, hindi matatagpuan sa Biblia, ay kumukuha ng damay. Para sa mga Sabadista, para maging tunay ang iyong relihiyon, dapat ay hindi mababasa sa Biblia. Kasi sabi niya, pag mababasa ang iyong relihiyon sa Biblia, ang batayan mo ay mababasa sa Biblia, this is wrong. Sabi niya, ang linaw niya, nakinig nyo kanina yan. Ano pa? Kaya, dapat daw, hindi yung thinking ng mga ngaral natin ang pinakikinggan natin, kundi yung itinuturo dapat ng Biblia. Ay tama nga naman yun. Wala rin tayong pagtatalo dyan. Hindi yung thinking ng mga ngaral natin ang pinakikinggan natin. Dapat kung ano yung itinuturo ng Biblia. Ay kanino ba tumama itong salita niyang ito? Kanino ba tumama ito? Yung pagpapaliwanag niyang ito. Sino ba ang nakinig sa mga ngaral at hindi sila naniwala sa Biblia? At sino ba ang naniwala sa Biblia na hindi pinakinggan ang maling aral ng kanilang mga ngaral? Sino ba? Yun bang Seventh-day Adventist itinuturo ba yun ng Biblia? Na yun ang pasukan? Yun ang aniban? Para magtamo ka ng kaligtasan? O ang iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo, na siya niya itong pinapapasukan, na siya niya itong katawan, siya niya itong tinubos ng kanyang dugo, ang iglesia ni Kristo. Pero anong relihiyon ni Raymond Cada? Ang lakas ng loob ng salita nito. Kaya dapat tawan niya, hindi yung thinking ng mga ngaral natin ang ating pinaniniwalaan, kundi yung itinuturo ng Biblia. Kung ito lang, Raymond Cada, paliwanag mong ito sinunod mo,
at isinabuhay mo, hindi ka Seventh Days Adventist. Kaya itong paliwanag mo ito, kinukontra mo mismo. Bakit? Ang pinapapasukan ba ng Panginoong Kristo, Seventh Days Adventist, para maligtas? Yan ang itinayo ba ng Panginoong Kristo, Seventh Days Adventist? Kaya ang pinakinggan mo, yung mga ngaral mo, hindi itong nakalagay sa Biblia. Raymond Kada, sa iyo tumama ang paliwanag mo ito. Ano pa? Sabi niya kasi madalas, yung itinuturo ng mga mangaral natin ay hindi yun ang itinuturo ng Biblia. Tama ka na naman dyan, sa iyo na naman tumama to. Kasi madalas, yung itinuturo ng mga ngaral natin ay hindi yan ang itinuturo ng Biblia. Tama. Ano ang aral ni Ellen White? Seventh Days Adventist. Itinuro ba ng Biblia yun? Hindi. Pero yun ang pinakinggan nila ng mga Sabadista. Ipinagbubunyi nila, ipinagsisigawan hanggang sa social media na ang Seventh Days Adventist daw kuno ay kakikitaan ng mga gawaing tunay na alagad nino ng Panginoong Kristo. Diba? Pero yung itinuturo ng Biblia na dapat pasukan at aniban ng tao, inaniban ba ng mga Sabadista? Hindi. Yung itinuro ni Ellen White na wala naman sa Biblia, yun ang kanilang ipinagsisigawan hanggang sa social media. Kaya Raymond Kada, sasabihin mo ang Iglesia ni Cristo walang isip? Sino ngayon ang hindi nag-iisip? Di ba? Ano pa? Nagbigay pa siya ng ideya. Sabi niya, ang binabakasan niya natin at sinusundan. Bibigyan pa kayo ng ideya. Ang atin anyang binabakas dito at sinusundan at tinataluntun. Malalalim na mga pananagalog ito. Pero magandang masarap pakinggan. Binabakas, sinusundan, tinataluntun niya natin ay kung ano ang itinuturo ng mga apostol at ng Panginoong Hesus. Alam mo yan? Kung talagang tunay na kayo, yung mga Sabadista, ang tinataluntun ninyo, ang sinusundan ninyo, ang binabakas ninyo, ay yung itinuro ng mga apostol. Kung talagang totoo itong sinasabi mong ito, ang lalalim ng mga pananagalog mo, binabakas, tinataluntun, sinusundan, ay ang katuroan ng mga apostol at ng Panginoong Hesukristo, ay bakit kayo Sabadista? Bakit kayo Seventh Days Adventist? Kung talagang kayo, yung totoong sumusunod, at binabakas, at tinatalunto ninyo ang tunay na katuruan ng apostol, ng mga apostol at ng Panginoong Kristo, ay bakit ang relihiyon ninyo ay Sabadista o Seventh Days Adventist? Ano ba ang itinuro ng mga apostol at ng Panginoong Kristo? Seventh Days Adventist ba? Yan ba ang dapat aniban at pasukan ng tao? Sa Mateo 16:18, ano ba ang mababasa natin doon? Nagtayo ba ang Panginoong Kristo ng Seventh Days Adventist o Sabadista? Sa Colosas 1:18, ano ba ang ating mababasa doon? Ang kinikilala ba niyang katawan doon ay Seventh Days Adventist o Sabadista? Ang nakalagay sa Colosas 1:18, at siya, ang Panginoong Kristo, ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng Iglesia. At sa Mateo 16:18, ang nakalagay doon, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi sinabing ang aking Seventh Days Adventist. Wala pong gano'n. At sa Gawa 20:28, sa salin ng ni George Lamsa, ang nakalagay doon, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ano ang binili? Sino ang binili? Iglesia ni Kristo. Hindi po Seventh Days Adventist o Sabadista. Hindi po ba?
At ano ang tunay na pangalan ng iglesia ngayon? Sa Roma 16:16, mangagbati ang kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Kaya kung talagang tinatalunto ninyo ang katuruan ng mga apostol at ng Panginoong Hesukristo, dapat kayo ay hindi Seventh-day Adventist at hindi kayo Sabadista, kundi doon kayo pumasok sa pinapapasukan ng Panginoong Hesukristo sa Juan 19. Ang pahayag niya roon, ako ang pintuan, sino mang pumasok sa loob ng kawan ay maliligtas. Alin yung kawan? Binanggit ko na po sa inyo kanina. Nasa Gawa 20:28 ang kawan ay ang iglesia ni Kristo. Kaya yung sinasabi mong kayo yung bumabakas, tumatalunton, sinusundan ay ang katuruan ng mga apostol at ng Panginoong Kristo. Hindi po sa iyo umaakma ito, Mr. Raymond Kada. Bagaman yung katuruan ni Helen White ang inyong binabakas at sinusundan at tinatalunton. Sa pangalan pa lang, Seventh-day Adventist. Si Helen White ang nagbigay sa inyo ng pangalang yan at hindi ang Panginoong Hesukristo at ang Panginoong Diyos. Ano pa? Ito pa ang sinasabi mo. Sabi niya, bigyan ko po kayo ng challenge. Kita mong katusuhan ng taong ito. Siya ang tinatanong ng kanyang asawa na kung saan mababasa, kung tunay ang niyang relihiyon ang Seventh-day Adventist, ay saan mababasa sa Biblia. Hindi mo pa sinasagot ang haba ng palabo mo. Ikaw pa ngayon ang nagbibigay ng challenge. Ay ikaw ang tinatanong. O, tuloy natin. Sabi pa niya, bigyan ko po kayo ng challenge. Saan daw mababasa sa Biblia na itinuro ng mga apostol o ng Panginoong Hesus na mayroon tayong isang opisyal na pangalan? Ha 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 ha. Sabay tawa pa siya sandali muna. Kasi yung tawa niya muntik na niyang makuha yung tawa ng kanyang ama. Konti na lang. Konting halakhak na lang. Yung tawa ng kanyang ama ay kuhang-kuha na niya. Di ba? Saan daw mababasa na may itinuro ang mga apostol at ang Panginoong Hesus na mayroon tayong isang opisyal na pangalan? Ibig sabihin pala ng mga Sabadista sa pagsasalita nito ni Raymond Kada, ang mga apostol at ang Panginoong Hesukristo walang itinurong opisyal na pangalan. Wala silang itinurong pangalan. Ibig sabihin pala, nung mga aral ng mga apostol at ng Panginoong Hesus ay wala silang pangalan. Siya ang may sabi nito. Challenge pa nga daw, sabi niya. Bigyan ko pa niya kayo ng challenge, sabi niya. Saan mababasa sa Biblia? Pagtatanong. Diba? Saan mababasa sa Biblia na itinuro ng mga apostol o ng Panginoong Hesus na mayroon tayong isang opisyal na pangalan? Ha. Magandang tanong yan, sabi niya. Ibig sabihin pala talaga, ang doktrina pala ng mga Sabadista, sa pangunguna nito ni Raymond Kada sa pagsisigaw sa social media, ang mga apostol pala at ang Panginoong Kristo walang itinurong pangalan. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo kanina, simula pa lang, talas ng pag-iisip at bilis ng pakiramdam, walang itinurong pangalan. Tandaan niyo ang didinan ko dito, pangalan. Wala daw itinurong pangalan. Ano pa? Pati ang mga apostol. Pati mga ibanghilista. Inisa-isa pa niya. Sino ka sa kanila ang nagturo na mayroon tayong isang opisyal na pangalan? Kita mo? Talagang walang itinurong pangalan. Inisa-isa niya. Pati mga ibanghilista na. Pati mga apostol. Ay wala daw itinuro kahit isang pangalan na opisyal na pangalan. Pati yung unang mga iglesia, wala raw yung itinuro. Iglesia sa Corinto, iglesia ng Diyos, wala daw itinurong opisyal na pangalan. Sandali muna. Kung sasamahan natin at paniniwalaan natin itong argumentong ito ng mga Sabadista, ibig sabihin pala, ang Panginoong Hesukristo at ang mga apostol, pati sabi niya, pati mga ibanghilista,
pati yung unang iglesia, walang itinuro ni isa sa kanila na meron silang isang opisyal na pangalan. Kung lalawakan natin ang ating pag-aaral patungkol sa pangalan, kung totoo itong doktrinang ito ng mga Sabadista na walang itinurong pangalan ang Panginoong Hesukristo, ang mga apostol, pati mga ebanghelista, pati yung unang mga lingkod ng Diyos, di ibig sabihin pala wala silang kaligtasan. Pansinin nyo, mga kababayan, ibig sabihin pala wala silang kaligtasan. Bakit? Hindi pala nila tinanggap, hindi pala nila sinampalatayanan, diba? Hindi nila isinabuhay, hindi nila pinaniwalaan. Alin? Yung pangalan na ibinigay ng Panginoon Diyos sa silong ng langit sa mga tao na sukat na ano? Nasukat nating ikaligtas. At yan po'y nakatala at mababasa sa Gawa 4:12. Ang nakatala po doon, walang ibang pangalan na ibinigay ang Panginoon Diyos sa silong ng langit sa mga tao na sukat na ano? Na ikaligtas. Kaya, yung unang mga lingkod ng Diyos, ang mga apostol, ang mga ebanghelista, pati ang Panginoong Jesucristo, kung paniniwalaan natin ang pahayag kanina na ipinarinig ko sa inyo nitong mag-asawang Sabadista, kung wala silang ginamit na pangalan, ibig sabihin lang wala silang kaligtasan. Yan po ang doktrina ng mga Sabadista pala. Napakasakit na paratang po ito. Dahil mismong sa bibig ni Raymond Cada na wala silang ginamit o itinuro na opisyal na pangalan. Ibig sabihin yung ibinigay ng Panginoon Diyos sa Gawa 4:12 na pangalan, hindi nila ginamit, hindi nila tinanggap, hindi nila ipinangaral, hindi nila itinuro, kaya wala silang kaligtasan. Kung ang ating paniniwalaan ang pahayag na ito ng mag-asawang Sabadistang ito, napakasakit po nito, mga kababayan. Kaya sa video nilang ito na ipinarinig ko sa inyo, dito mahahayag na siguradong pag ito'y napanood ng pinakamembro pa nilang mataas dito kay Raymond Cada, masasabon itong taong ito. Hindi hindi niya ito ini-vlog ng ganito. Kasi itong video niyang ito ang magbibilad sa kabuuhan ng mga Sabadista. Ito pala ang doktrina nila. Walang pangalang itinuro ang Panginoong Jesucristo. Pati mga apostol, pati mga ebanghelista, pati unang mga lingkod ng Diyos, walang pangalan. Ibig sabihin, wala silang kaligtasan. Kaya kayo, inuulit ko mga kababayan, mag-iingat po kayo. Sa dami ngayon ng kasangkapan ni Satanas hanggang sa social media, ay naglipana ang katulad nito ni Mr. Raymond Cada, na ililigaw kayo, papaglalabuin kayo, dadalahin kayo sa kadiliman, sa maling paniniwala, sa katulad ng pahayag niyang ito. Nakakalungkot kong isipin na ang paratang niya sa Panginoong Jesucristo, sa mga apostol, sa mga ebanghelista, sa unang lingkod ng ating Panginoon Diyos, walang pangalang ginamit. Ibig sabihin lang, wala silang kaligtasan. Yan po, mga kababayan, ang tinitiin ko po sa inyo. Kaya po, kung kayo po'y magsusuri, mas mainam po na huwag tayong basta-basta maniniwala. Dahil hanggang ngayon sa social media, naglipana, laganap ang mga strategy ni Satanas. Mag-iingat po kayo, mga kababayan. Ano pa? Ito pa ang sabi niya. At lahat daw ng mga unang iglesia na ito ay wala daw silang itinuro na may isang opisyal na pangalan, at kung meron man dawan niya ay dagdag lang sa talata. Pagpala gumamit ka, pagpala ginamit mo yung pangalan na ibinigay ng Panginoon Diyos sa Gawa 4:12 para sa mga Sabadista, yung pala ay dagdag na lang sa talata. Nakakalungkot pong isipin, mga kababayan. Kaya wag naman po kayo magtatampo sa akin.
yun pong makakarinig dito sa mag-asawang sabadistang ito. Huwag naman po yung mamasamain ang aking sasabihin. Kung ang makakarinig po dito sa mag-asawang ito ay wala pong alam sa banal na kasulatan, kundi ang alam lamang po'y makinig at wala pong kamuwangan para bumuklat ng banal na kasulatan, bumuklat at magbasa sa Biblia, ay maliligaw po ng sabadistang ito. Kaya sana po, hanggat may oras pa po, ay maumiwas po kayo sa gantong uri ng mga nangangaral, nagtuturo, na naglipa na po sa social media. Ano pa po ang isang pagpapalabo nito ni Mr. Raymond Cada? Pagdating daw ng panahon, ay nagkamiron daw ng iba't ibang pangalan ng iglesia. Wow! Paano mo nasabing nagkaroon ng iba't ibang pangalan? Saan talata yun? Ibig sabihin, yung itinayo ng Panginoon Kristo nagkaroon ng iba't ibang pangalan? Yan ba ang doktrina ng mga sabadista? Ng Seventh-day Adventist? Nakakalungkot isipin. Ano pa? Ang pangalan daw ng mga tunay na tagasunod ni Kristo ay alagad. O, narinig nyo kanina. Nakakalungkot isipin po ito, mga kababayan. Yung pangalan ay binigay ng Panginoon Diyos sa Gawa 4:12. Na yung pangalan yun ay yun ang pangalang Kristo. Hindi po ginagamit ng mga sabadista. At ang ginagamit pala nilang pangalan ay alagad. Kaya nga sabi niya kanina, kayo'y tunay kong alagad. Kung kayo nga ay tagasunod ko, kayo'y tunay kong alagad. Kaya ang pangalan pala nung una ay alagad. O, hindi po ako tumututol sa pagkapangalang alagad, kasi ibig sabihin nung alagad ay tagasunod ng Panginoon Kristo, at yun ay mga apostol. Kaya yung pangalang Kristo na ibinigay ng Panginoon Diyos sa Gawa 4:12, inalis nito ni Raymond Cada, inalis ng mga sabadista at ang ipinalit ay ang alagad. Nakakalungkot pong isipin ito. Kaya nung mapanood ko po itong video ito ng mga sabadista, ng vlog na ito ni Raymond Cada, grabe. Yung napaka-basic na katanungan sa kanya nung kanyang asawa, hindi niya nasagot. Subukan po ninyo. Sa Iglesia ni Cristo po kayo magtanong. Mahaba pa ang 30 second. Masasagot namin po kayo. Pero dito sa sabadistang ito, gumamit na po ng mahigit 6 na minuto. Pero hindi niya po nasagot. Bagkus ay iniligaw pa po kayo ng iniligaw. Kung ano-anong mga strategy pa ang ginamit. Para lang lansihin kayo. Papaniwalain kayo sa kanilang paniniwala na hindi naman po matatagpuan o mababasa sa Biblia. Ano pa? Ang Seventh-day Adventist daw, ito daw yung makabagong katawagan sa ating panahon. O, kita mo yan. Sorry po. Ito daw yung makabagong katawagan sa ating panahon. Ibig sabihin, para sa mga sabadista, ang salita ng Diyos naluluma. Pwedeng palitan. Para bagang unit ng cellphone. Phase out na, ito yung makabagong unit. Para man ganun ba? Kasi sabi niya, ang Seventh-day Adventist daw, ito daw yung makabagong katawagan sa ating panahon. Nakakalungkot pong isipin ito, mga kababayan. At ang sabi pa niya, hindi niya kami mag-aaksaya ng panahon para hanapin sa Biblia ang pangalang Seventh-day Adventist. Ay kahit mag-aksaya ka ng panahon, Raymond Cada, talagang wala kang matatagpuan sa Biblia na Seventh-day Adventist. Ako na, ginagarantihan na kita. Wala kang matatagpuan. Kahit mag-aksaya ka pa ng panahon, talagang wala kang matatagpuan. Bino, balikan natin ito. Ang Seventh-day Adventist daw ay makabagong katawagan, makabago. Ibig sabihin pala yung una na mga pangalan na itinayo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18 na luma na. Ibig sabihin pala niya, ang salita ng Panginoon Diyos noong una ay
mapipis out na. Makabagong katawagan, sabi niya eh. Ang Seventh-day Adventist ay makabagong katawagan sa ating panahon. Eh, sandali muna. Ang salita ba ng Diyos ay naluluma? Ang salita ba ng Diyos ay pwedeng palitan? Ang salita ba ng Diyos ay lumilipas? Kaya sa mga Sabadista, mayroon na silang makabagong katawagan sa ating panahon. Kaya may makabago, may makaluma. Kaya may bago, may lumilipas. Ang salita ba ng Diyos ay lumilipas? O, babasa po tayo ng isang talata. Dito po sa aklat ng Mateo. Sa kapitulo 24, ang mga talata po niya ay 35. Pansinin po ninyo, mga kababayan. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Dadakwan, ang aking mga salita ay hindi lilipas. O, kita mo yan. Tapos, sa mga Sabadista, may makabagong katawagan. Ay, ang sabi ng Panginoon Diyos, ang langit anya at ang lupa ay lilipas. Pero anya ang aking mga salita, kailanman ay hindi po lilipas. Pero sa mga Sabadista, may makabago na silang katawagan. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon Diyos para sa mga Sabadista ay lumipas na. Kaya nga sila may makabagong katawagan. Pinarinig ko po sa inyo kanina na ang Seventh-day Adventist ay makabagong katawagan sa ating panahon. Ibig sabihin pala, ang doktrina pala ng mga Seventh-day Adventist at Sabadista, ang salita ng Panginoon Diyos ay lumilipas. Kaya nga sila may makabago ng katawagan eh. Nakakalungkot pong isipin yan, mga kababayan. Kaya uulitin ko, itong video mong ito ang magbibilad sa inyo sa kahihiyan, sa inyong samahan. Itong pinarinig kong video ninyong ito. Kaya para sa akin, bilang kaibigan, bilang Pilipino, iisang lahi, sa lahat ng batikos mo, sa iba't ibang relihiyon at una-una, sa Iglesia ni Cristo, bilang paalaala at bilang kaibigan, tayo naman ay wala namang problema kahit tayo magkita tayo magkaibigan naman tayo bilang Pilipino. Tayo lang meron tayo hindi pagkakaunawaan ay sa doktrina at pananampalataya. Pero bilang kaibigan, payo ko sa iyo, yung video mong yun na pinarinig ko kanina, i-resin mo na. Kasi yung video yan ang magbibilad sa kabuuan ng Seventh-day Adventist. Kahit yung ibang video na atake mo sa Iglesia ni Cristo, wag mo nang i-resin. Kayang-kaya ko yung sagutin. Pero itong bidyong ito, nagkamali ka, Raymond Kada. Ito ang magbibilad sa kahihiyan, sa kabuuan ng Seventh-day Adventist. Kaya hanggat maaga, yung ipinarinig ko ngayon na vlog mo, i-resin mo na. Bilang payo at magkaibigan bilang Pilipino, iisang lahi tayo. Yung ibang mga atake mo sa Iglesia ni Cristo, wag mo nang i-resin. Kayang-kaya kong sagutin yon sa pamamagitan ng pagbablog na katulad nito. O ano pa? Ito pa. Yun daw Seventh-day Adventist ay pagkakakilanlan. Pagkakakilanlan sa ating panahon. Sa tunay na iglesia at sa kanyang katangian na sinusunod ang mga utos ni Kristo. Kung talagang ito ang may katangian, kung talagang ito ang sinusunod ng mga Seventh-day Adventist unang Sabadista, kung talagang sinusunod niyo ang utos ni Kristo, uulitin ko yung tanong ko kanina. Kung talagang kayo yung sumusunod sa utos ng Panginoong Jesucristo, ay bakit kayo hindi Iglesia ni Kristo? Bakit kayo Seventh-day Adventist? Kasi ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang utos pumasok sa kawan. Nasa Juan 19. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ako ang pintuan. Sino man taong pumasok sa kawan, sa pamamagitan ko, ay maliligtas. Alin yung kawan? Nasa Gawa 20:28, sa salin ni Mr. George Lamsa, ang binabanggit doon ay Iglesia ni Cristo at yun ang kawan. Kung talagang kayo'y sumusunod
sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Dapat iglesia kayo ni Kristo. Hindi kayo Seventh-day Adventist. Dito, ang sinunod ninyo ay hindi ang Panginoong Hesukristo, kundi si Helen White na founder ng Sabadista. Nakakalungkot isipin. Magkiklaim kayo na kayo tunay na iglesia ni Kristo. Bakit kayo nangingili ng Sabat? Magkiklaim kayo na kayo tunay na iglesia ni Kristo. Pero ano? Nasaan kayo? Nasa labas kayo ng kawan. Wala kayo sa loob ng kawan. Tapos magkiklaim kayo, kayo ang tunay na iglesia ni Kristo. Kawawa kayo. Kaya uulitin ko sa iyo, malalantad na bawat vlog mo. Isa-isa nating pag-aaralan yan. Ang linaw ng itinuturo ng Biblia mula pa nung una. Pero pilit at pilit mong pinipilipit ang mga laman talata ng Biblia para palitawin, palutangin na kayo yung tunay nakakikitaan ng pagsunod sa mga utos ng Panginoong Hesukristo. Hindi ang Panginoong Hesukristo ang sinunod ninyo, kundi si Helen White na kinikilala ninyo na founder ng inyong samahan. Bueno, kaya ang masasabi ko na lang sa inyo, Raymond Cada, ang simpleng katanungan ng iyong asawa, ng iyong my dear, hindi mo nasagot. Walang kasagutan na lumutang sa katanungan ng iyong my dear. O sige, Raymond Cada, hanggang sa muli. Kabayan.